Alright, isang pagbati sa inyong lahat mga suki namin mga taga-subaybay ng ating pong programang Gospel and Music Ministry. Magandang araw po sa inyo o maligayang oras ng panunood. Ngayon po ay isang special na episode sapagkat tayo mga kapatid ay magkakaroon ng interview o mayroon tayong bisita na magbabahagi ng kanya pong conversion story, isang dating debotong Katoliko at kanyang ibabahagi sa atin ng kanyang karanasan kung paano siya tinawagan sa Panginoon tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Kasama natin, kapatid na Jamie Tuason. Brother Jamie, magandang araw po. Magandang araw, Pastor Jomel. Maraming salamat po sa privilege na makapagbahagi ng aking karanasan kung paano po ako naging Seventh-day Adventist. Maraming salamat po at magandang araw din po sa inyong lahat, mga kapatid na mga nakikinig po. Opo. So ngayong gabi ngayong araw ay atin pong pakikinggan o papakinggan ang kanyang mga karanasan. Kapatid na Jamie, pwede bang ibahagi mo sa amin ano ang buhay mo noong Katoliko, gaano ka talaga kadeboto at anong gawain ninyo nung ikay Katoliko pa? Ayan. Siyempre po bilang pinanganak na isang Katoliko, lalong-lalo na po kapag ang iyong magulang ay talagang active sa pagsambang Katoliko, kami po ay every week ay sumisimba po sa isang kung tawagin namin ay hinulid, na doon po ay pumupunta kami. Napakaraming tao po yon kapag Biyernes. Tagal na kami ay nakapila para kami ay makahalik sa isang larawan ng ating Panginoon. Napakalaki niya po na larawan na malaking rebulto. Malaking rebulto. As in, rebulto po talaga na napakalaki. Hindi siya normal size ng tao. At kailangan naming pumila para makahalik doon sa paa. Sa paa lang po kasi nababalot naman siya. Nakapatayo ba yun o nakapahiga? Nakahiga. Nakahiga po yun. Tapos ay may butas lang ng pabilog doon sa may paa. So doon lang po kami nakakahalik, tas punas-punas ng panyo. At yun po ay kailangan na itago namin yung panyo na yun kasi yun ay banal hanggang sa, kumbaga, kapag may sakit kami, yun ang aming ipampupunas, yun ang aming gagamitin. Yung pinangpunas namin doon sa rebulto at doon po sa kumbaga, yung hinahalikan namin na rebulto. Yung so, bang ganong yung bang ganong klaseng buhay ninyo ay mula sa kinalmulatan mo na yun, mula pagkabata ninyo? Opo, so ang magulang ko kasi sa bahay ay maraming mga may rebulto din sa bahay, may maliit, may iba't iba po yung kung ano yung nilalagay nila doon sa aming bahay. Ay nasanay na po kami at saka pag nakikita namin yung rebulto ay talagang mayroon kaming ibang nararamdaman na para bagang nakatingin sa amin yung rebulto. At mayroon talaga siyang gampanin sa aming buhay. Kumbaga, okay, may rebulto, kailangan ay maayos yung galaw mo. Kailangan ay, kumbaga, nagpapakita siya ng isang banal na gawain din. Kumbaga, banal na, kumbaga sa spiritual na bagay ay nandyan yung rebulto, kaya dapat ay mariremind ka na ikaw ay may isang obligasyon na spiritual. Yun po. So, ano yung malayo ba sa inyong bahay? Yung pinupuntahan nyo, nilalakad nyo lang yun? Ay, ano po, kailangan pa naming bumiyahe from Sangay Camarines Sur, babiyahe kami kasi sa bundok pa kami ng Sangay, papunta kami ng bayan ng Sangay, tapos tatawid pa kami ng bayan ng Tigaon, tapos tatawid pa kami ng bayan ng Goa, tapos makakarating kami ng San Jose. Sabihin, galing sa amin, ika-4 na bayan. So, doon kayo pupunta para pag Biyernes po yon para makahalik doon sa rebulto. Kasi ang paniniwala ninyo doon, bakit kailangan yung sadyain noon pang-4 na bayan na pupuntahan ninyo para makahalik? Ano yung layunin ninyo doon? Ano ang inyong pakiramdam na kailangan makahalik doon sa rebulto? Ayan, ang isa po talaga sa pinakang dahilan namin, kasi ang tatay ko kasi ako ay hindi pa nag-aaral ng elementary. Siya ay nagkasakit, yung sakit na anong tawag diyan, yung na-stroke, na-paralyze. So pumupunta kami roon para sa kagalingan ng aming tatay. Kumbaga kailangan naming humalik, kailangan naming gawin yon
para kami pagpalain at pagalingin yung aming tatay. So yun po ang isa sa mga reasons namin kung bakit kailangan namin gawin yun, na kahit malayo, pupunta talaga kami para gumaling yung aming tatay. Kaya minsan nga kahit naka-wheelchair ay talagang bubuhatin pa namin yan. O kaya minsan yung hindi wheelchair talaga kailangan namin buhatin para maipahalik doon sa santo. Oo, talagang grabe yung inyong pananampalataya doon. So iniisip nyo talaga nung araw na yung rebulto ang nagpapagaling sa mga karamdaman. Opo, parang gano'n na nga din. Nainiwala din na may Diyos, pero hindi sapat yung paniniwala lang. Kailangan talaga makahalik doon sa rebulto. So, paano nagbago ang iyong buhay? Kasi nabanggit mo kanina sa ating private na usapan na parang napunta ka sa medyo napasama ka sa born again. Paano yun? Paano nabaling yung iyong buhay sa kabila ng pagiging deboto sa Katoliko at talagang sinasadya yung mahabang paglalakbay, makahalik lang doon sa paan ng isang rebulto? Paano nabaling yung iyong buhay doon sa born again? Saka dagdag ko rin po, Pastor, kapag Holy Week ay pumunta kami doon din sa San Jose. Kasi pagka Holy Week, mayroon kaming ginagawa na yung bagang kamatayan ng Panginoon. Mas gusto namin kasi pinapako talaga doon ay totoong tao. San Jose Camarines Sur po yun. So ako po kasi Bicolano. So pumupunta kami ron, tsaka bago yung pagpako na yon, bago yung kamatayan ng Panginoon, ay kailangan din namin na lumuhod ng malayo. So malayo pa kami sa cross, nakaluhod na. So sobrang daming tao, nakaluhod kami. Ang tagal, kung ilang oras, minsan mga kulang pa 2 oras na nakaluhod para kayo makarating doon sa cross at kami humalik. Ano yun? So, yung pagluhod nyo, kapatid na Jamie, yung pagluhod nyo, paabante doon sa cross? Kasi sa sobrang daming tao nga po, parang traffic signs ay di nakaluhod ka na hanggang makarating ka doon kahit malayo yon, ay hindi mo naman na halos mararamdaman kasi sa ilang oras naman na pautay-utay ka lang naman umaabante habang nakaluhod. Grabing karanasan, ano? Yung talagang yun ang tunay na talagang buto. Ano po? Kumbaga, para sa amin, ramdam namin na yun talaga ipagsamba namin sa Diyos. Doon sa rebulto. Opo. So, sa kabila nung ganong kalagayan ninyo, nung kayo nag-high school na, ano na ang naging takbo ng inyong buhay? Ayun. So, sa kabila nga po ng ganong kasing mga gawain namin, yung aking kasing tatay ay may mga iba rin na ginagawa din. Sa kabila ng aming mga devotion sa mga ganon, ay masasabi kong hindi kasi masaya yung aming pamilya na sa pamagitan ng aking tatay. Kaya marami akong noon, kahit kami ay active sa mga ganong gawain, ay marami pa akong mga suicidal, hindi pa naman attempt, pero yun na, halos papunta na. Naisip ko nang gusto magpakamatay. Kaya lang, hindi lang natutuloy kasi baka hindi ako mamatay. Halimbawa, tumalon ako sa pula ay pag tumalon ako, mabuti kong diretso, ay kung pagtalon ko hindi ako mamatay, ay di mas lalong kawawa ang buhay ko, at kaya nga gusto ko nang tumakas tapos hindi pala ako mamamatay. So hindi po siya natuloy-tuloy talaga hanggang po sa nung ako ay mag-high school, nagkaroon kami ng clique kung tawagin. Ibig sabihin isang grupo na maliit lang na kami din lang ang pwede, walang welcome, kami lang. Kaya lang sa grupo na yon, nung high school ako noon, second year high school, kaya lang ay naisipan pa nga namin, Pastor, na gumawa ng pangalan ng grupo namin. Medyo nakalimutan ko na nga lang naging pangalan namin. Basta ibig sabihin, mahalaga sa amin yung grupo namin. Kaya lang, isa po sa mga kasamahan namin ay born again. Born again na siguro ay naghahanap rin ng mga kaibigan. Pero hindi niya talaga intentional na ginawa yung grupo para lang sa Bible study. Kaya nga po nung magsimula ng mag-Bible study yung mga kagrupo namin, kasi nakita kasi nung mga born again, wow, may grupo kayo So, Bible studyhan kami. Nung una, buo kaming pumupunta, pero katagalan po, utay-utay nang nabubuwag yung grupo namin dahil nung kami nag-born again. Paano nangyari yung, kapatid na Jimmy, nasingit lang kita. Ano yung layunin ninyo? Bakit nagbuo kayo ng grupo na yun doon sa inyong eskwelahan?
Yun nga po, Pastor, kung tawagin ay click, kumbaga mayroon ka lang talagang kagrupo na kayo lang, hindi na pati kami nagtatanggap ng iba. So kami, parang hindi naman siya fraternity, kumbaga nabuo lang namin dahil kami magkakaibigan. Tapos naisip namin, sige, bumuo tayo ng pangalan, tayo lang. High school kung ano malikot ang isip. Tapos hindi na kami nagpapasok. Ang kaso nga, yung isa doon ay in-encourage kami na makinig ng Bible study. So yun na rin po yung dahilan para mabuwag yung grupo namin na nagkawatak-watak na rin kami. Tapos yun po, sa kabila ng pagkawatak-watak ng grupo namin, ang maganda naman, mayroon ako mas malaking grupo ng mga born again. At yun nga po, sumisimba sa kanila. Ano ba yung nag-ano sa'yo, kapatid na Jenny? Halimbawa ay, yung ikaw ay, di ba, debotong Katoliko, hindi ka ba nagdalawang isip na pagbigyan sila sa imbitahan kang mag-Bible study dahil ikaw ay debotong Katoliko? Yung ba nung inimbitahan ka na hindi ka ba tumanggi? Ang siguro po ay hindi na rin ako nakapag-isip ng ganon. Gawa nga ng mga kaibigan kasi, kumbaga close kami doon, tapos magba-Bible study lang naman daw kami pagtanghali. Tsaka wala namang problema kasi sa umpisa, ang talaga lang naman pinag-usapan namin yung pagmamahal ng Diyos. Pinapakita lang nila sa amin kung gaano kami kamahal ng Diyos. So maganda naman po, tsaka yun nga, pag in-invite nila kami, tapos yung mga nandoon ay palagi sila nakangiti, ituturing ka talaga nilang kaibigan, ituturing ka nilang kapatid. So nabaliwala na rin po kung nabuwag na yung grupo namin, tapos kahit iba ang sekta nila, baliwala na rin kasi nararamdaman ko na mayroong nagmamahal sa akin doon. Ayun, baga nabaling na. Simula nung ikaw ay sumasama na doon sa Bible study sa Born Again, anong pangalan ng church nila nga, kapatid? Yemelec. Ayun, Yemelec. Nung ikaw ay nakasama na doon sa kanila, hindi ba na dumating sa isipan mo na, uy, ako'y deboto doon sa Rebulto Ano ang naging ano sa'yo doon? Nawala na rin po yun, Pastor, kasi habang pinapakita nga nila sa amin yung pagmamahal ng Diyos, nakikita ko rin, sabi ko, ito pala yung cross na aming hinahalikan. Hindi pala siya basta lang. Hindi pala siya basta cross lang. Mayroon pala talagang Diyos na naghirap na matay para tayo ay iligtas. So, nung nakita ko po yun, mas lalong lumalim yung aking pagkaunawa doon sa pagiging debutong Katoliko ko na yung cross ay napakahalaga sa amin. Na kailangan halikan, kailangan magsakripisyo kami para makarating doon. Mas lalo ko naintindihan, kaya pala. So, isa po, Pastor, pala sa ginawa sa akin ng mga born again, binigyan nila ako ng Bible. Pero actually, hindi siya Bible sa atin nung ako'y naging Adventist na. Ang tawag lang naman doon ay New Testament na may kasamang Psalms and Proverbs. Ayun, Ay binasa ko po, Pastor, from Matthew chapter 1 hanggang dulo ng Matthew. Ay chapter 28 nga po ba, Pastor, di ba? Opo. Oo. Binasa ko po yan, Pastor, as in walang patid, dire-diretso bawat chapter. Hindi ako magbabasa ng kung saan ko lang gusto. Dire-diretso po yan, Pastor. So nasubaybayan ko ang ginawa ng Panginoon hanggang doon sa kamatayan niya sa cross. Kaya nangyari, Pastor, sabi nung aking tatay nung nababalitaan niya ako ay nagbabasa ng Bible. At kahit noon pa man na hindi pa ako nagbabasa ng Bible, lagi niya na kaming winawarningan. Huwag kayong magbabasa ng Bible kasi ang Bible ay nakakabaliw. Nakakabaliw daw, Pastor. Ay di, habang ako, Pastor, nagbabasa ng aklat ng Matthew, nakita ko, Pastor, kung ano ang dinaanan ng Panginoon ng mga paglilingkod sa tao, kung paano niya minahal ang tao. Pero sa bandang dulo, yung hirap ng Panginoon na tapos malapit niya siyang ipako sa cross. Tapos siya ay dinuduraan, hinahampas. Basta lahat ng hirap ng Panginoon, Pastor, nakita ko doon. Alam niyo po, hindi ko mapigil ang sarili ko. Kaya ako'y pumasok sa kwarto at nagsara ng kwarto at humagulhol. Humagulhol sa unan para hindi ako marinig. Nilako ang kwarto para hindi ako makita. Kasi ang sabi ng tatay ko, ang pagbabasa ng Bible ay nakakabaliw. Ay, ako iiyak, Pastor. Ay, balik ka na nga. Ako'y nagtago talaga, Pastor. Nagtago talaga ako kasi nakita ko kung gaano ko kamahal ng Diyos. So, iniyakan ko po yun. Na talagang naramdaman ko na, okay, ito palang ginawa ng Panginoon na ito ay para sa akin.
Kaya yun po nagsimula na ako ay umalis talaga. Talagang kinalimutan ko na hindi na ako magiging Catholic, ako ay magiging born again na. Kasi nga pinakita na rin sa akin nila kung gaano kasama na wala namang palang magagawa ang santo, binabasa nila yung lahat. So yun nga po, Pastor, maliban sa pagmamahal ng mga born again sa akin, yung relationship na mayroon kami, tapos pinakita nila yung santo na hindi naman mapapakinabangan, wala namang magagawa sa atin, ay nung binasa ko pa nga po yung New Testament, ay iniyakan ko talaga, Pastor. Kaya sabi ko, talagang maglilingkod na ako sa Diyos, hindi na ako babalik sa dati. At nakita ko na rin po na, sabi ko, hindi na, wala nang puwang yung magpapakamatay ako, kasi mayroon na palang namatay para sa akin. Amen. Kumbaga, mayroon palang value yung aking buhay, Pastor. So nagbago ang iyong pananaw mula nung nakasama ka sa born again na mga friends mo, nagbago ang iyong pananaw sa buhay. Nung ikaw ay dating debotong Katoliko na lumuluhod sa rebulto at yung inyong luhod ay palakad pa, no? Papunta doon sa rebulto, umahalik pa. At pagkatapos nung ikay nagkaroon ng friends ng mga born again, nagbago ang iyong pananaw. Ano ang nag-trigger sa iyo o yung pinaka nagbigay ng pansin sa iyo? Bakit sumama ka sa kanila o nagpasya kang iwan ang Roman Catholic Church? Eh di, yun na nga po, Pastor, katulad ng nabanggit ko kanina, yung mainit talaga na relasyon na mayroon kami doon. Tapos yung pagmamahal ng Panginoon. Relationship. Tapos yung pagmamahal nga po ng Panginoon na ibinigay talaga sa akin dahil nabasa ko mismo sa Matthew, aklat ng Mateo po. From chapter 1, nilampasan ko lang yung mga pangalan kasi puro pangalan eh. Pero pagdating doon sa kwento, ay hindi ko naman kasi naintindihan ano yung mga pangalan na yun, hindi ko naman naintindihan. So nilampasan ko po, Pastor. At wala naman magpapaliwanag sa akin kung sino-sino yung mga yon. Pero pagdating po doon sa kwento ng kapanganakan ng Panginoon, hanggang sa siya'y mapako sa cross, talagang binasa ko po yan dire-diretso, Pastor. Kaya doon sabi, maglilingkod na ako sa Diyos na yung buhay talaga na Diyos na naintindihan ko. Hindi yung katulad sa dati na hindi ko naman naintindihan. Tapos marami pa nga akong kaisipan na ayaw ko na sa buhay dahil hindi naman masaya yung pinapakita sa akin ng aking tatay. Tsaka talagang nung araw hindi naman kayo nagbabasa ng Biblia at talagang pinagbabawalan kayo ng iyong tatay. Apo. Tsaka isa pa pala po, nung araw, may mga Jehovah's Witness na nakakarating sa amin. Eh, hindi naman sila nagba-Bible study siguro or hindi ko talaga alam. Kaso sila yung namimigay ng mga babasahin. Marami sa bahay na babasahin. Bago ko po makilala ang born again, ay ako'y lagi nang mahilig talaga ako magbasa ng mga pamphlets. Yung mga kung ano, basta religious, basa talaga ako ng basa niyang, Pastor. Kaya lang, pag nakikita ko, so, kontra naman ito sa amin. Pero hindi ako papayag na hindi ko matapos. Pag natapos ko na, kontra talaga sa amin. Itatapon ko na yan. Tatabi ko na yan. Hanggang sa lahat po yan babasahin ko kahit kontra sa amin. Pero yun pala, Pastor, ay simula na mayroon na talaga akong binhi na naitatanim sa aking sarili na binibigay sa akin ng Panginoon para pagdating ng panahon ay maihanda na talaga ako. Ayun. So, doon sa, nung ikay nasa born again na, ikaw ba, ano ang naging pasya mo na? Nagpabautismo ka ba? O ano ang naging sumunod na nangyari sa iyong buhay? Ayan. So, dahil ilang buwan naman po ako doon sumisimba, Pastor, minsan nilalakad ko, minsan nauulanan pa ako. Kasi minsan walang pamasahe. Malayo-layo din po kasi. Siguro ay mga 4 na kilometro din. Pag wala akong pamasahe, nilalakad ko talaga, Pastor. Eh, talagang decided ako na doon ako sasama sa kanila. Kasi kahit saan nila ako makita, yung mga tricycle driver na born again, talagang masasaya silang kausap. Tuloy paparamdam nila sa yung mahal na mahal kanila. So, decided na po ako doon. Tsaka, unang-una nga po, may mga binabasa sila sa Bible na tama na kumbaga susundin kumpara doon sa dati kong kinabibilangan. Kaya nangyari po, gusto ko na magpabinyag, kaya lang sabi ko nga, Pastor, ako po ay isang tao na masunurin sa aking magulang. Hindi po ako basta mag-decide nang hindi ako nagpapaalam sa aking magulang. Sabi ko nga, nung ako ay bata pa, pagka ang nanay ko ay nag-utos sa amin na bumili, pagka may sukli yan na piso o 2 piso, hindi ko po yan kukunin hanggat hindi ibibigay sa akin. So, ako po yung bata na talagang masunurin dahil yun ang ginawa sa amin ng aming tatay, bagi kami mga masunurin. So, ginagawa ko po talaga po.
Kaya hindi ako nagpabinyag kasi hindi alam ng aking tatay. Kaya hindi pa ako nabinyagan agad doon dahil ganito po pala sa mga nakikinig sa amin, bakit hindi mo agad napaalam sa tatay mo? Nung unang panahon po na yon, yun po ay mga year 2000, 1999, ganon. So, pasok na rin siguro ang year 2000 noon. Kasi 2000 na nga po yun. 2000 na nga po yun, Pastor. Opo. Ay, nag-aaral po kasi ako ng high school sa Guwa, Camarines Sur. Yung daanan namin papuntang San Jose, di ba? Galing kami sa Sangay, Camarines Sur, tatawid kami ng Tigaon, Camarines Sur, Guwa, papuntang San Jose. Ay may bahay din po kami sa Guwa, Pastor. So 3 bayan pa bago makabalik sa amin. So Guwa, Tigaon, Sangay, tapos pabundok pa. Ay hindi naman ako makapagpaalam sa magulang ko. 3 bayan po yun. Kaya hindi pa ako nabibinyagan sa born again kahit ako'y sumasamba doon. Kahit linggo-linggo naroon ako sa kanila. Hinihikayat na nila ako pabinyag. Sabi ko hindi, papaalam muna ako sa magulang ko. Tapos po, nagbakasyon. O yun, kaya hindi na talaga ako natuloy na binyagan doon. Ano nang mangyari sa iyo ng bakasyon na? Pero tuloy-tuloy ka pa rin ba sa pagsasamba sa born again kahit bakasyon na? Bagaman ikaw ay hindi pa nabautismuhan sa kanila. Yun na nga po, Pastor. Kasi ang alam ko lang naman na born again, yung grupo namin na YMLF sa Guwa, doon pa po yun niya sa may Mabini, kung di ako nagkakamali, doon sa malapit sa university ngayon. Public university. Kailangan ko umuwi sa amin. So, sasakay po ako ng 3 sakay, Pastor, o 2. Depende po sa masasakyan ko. Ay napakalayo po yun, Pastor. So, hindi ako makakasamba sa kanila pag linggo. So, dahil hindi ako makakasamba, sabi ko, Panginoon, paano kaya ito? Linggo na, kailangan ko sumamba, pero napakalayo. Wala naman akong pamasahe. Ginawa ko po, sabi ko, sige, Panginoon, dahil hindi ako makakasamba, gagawa na lang ako ng ibang paraan. Sa halip na ako sumamba, hindi ko naman kaya, napakalayo, wala akong pamasahe, magba-Bible study na lang ako. Sabi ko, Panginoon, ang pangarap ko, buong pamilya ko magiging born again. Yun ang iyong plano, at yun ang iyong layunin. Sabi ko, dahil ang nangyari, ako ay born again, masaya ako rito, buong pamilya ko gusto ko maging born again. Sabi ko, gusto kong maging masaya din sila. Kung ano yung kasiyahan na natanggap ko, ganun din sila. Kaya ang ginawa ko, nag-Bible study ako, pero nagkaroon ako ng plano. Sabi ko, sino ang una kong Bible studyhan? Ayun, ay naisip ko. Unang-una kasi, hindi mo basta-basta ma-Bible study ng magulang mo dahil devoted Catholic ka. Hindi ko naman po yun naisip, Pastor. Baliwala sa akin yun. Kasi ako ay taong prangka po akong tao eh. Pero nagkaroon lang ako ng sino ang una kong Bible studyhan? Yung mas madali. Bago yung mahirap, yung madali muna. Ay naisip ko, sandali, nung ako'y maliit pang bata, yung kapatid kong panganay na lalaki, sinasama nila ako sa Adventist. Ang gawa lang nga namin noon ay maghanap ng miming kukoy doon sa mga alikabok. Na yung pag tinignan mo yung alikabok, parang dinaanan ng ipo-ipo. Kukuha na kami ng yung hibla ng ano ba yun? Ano ba yung parang saging, Pastor, na kinukuhaan ng hibla? Baka. Kaya kukuha kami ng kanon, itutusok namin doon, makakakuha kami ng miming kukoy na tawagin namin ay yung parang kuto ng tao o kaya sa kalabaw. Ay naglalaro lang kami. So nakikita ko sila, may mga aklat na itim, hindi ko naman sila naintindihan, nakaluhod. At ako nga po hindi pa noon nag-aaral kahit elementary. So naalala ko yun, sabi ko, ay sige, itong kapatid kong ito, ang Bible studyhan ko kasi nagbabasa ito ng Bible. Pero wala akong dalang Bible, Pastor, noon. So makita ko sa bundok doon sa kapatid ko, linggo, talagang napakainit, talagang bigay agad ako. Sabi ko, ito yan, ito. Sabi niya, maganda niya yan, talagang nasa Biblia yan. Sinabi ko yung natutunan ko sa born again, so tuwang-tuwa po siya. Tapos nung tapos na po ako magsalita, wala na akong masabi sa kanya, pero naglalakad lang po kami sa bundok, wala kaming Bible na dala. Sabi niya, maganda lahat ng sinabi mo, totoo yan lahat. Pero isang tanong, bakit kayo ay linggo kung sumamba? Dapat ay Sabado. Ayon sa talatang ganito, Sabado. Tinandaan ko lahat yon. Tapos sabi niya, pangalawang tanong, bakit kumakain kayo ng baboy at mga ito? Mababasa sa Leviticus, hindi yan pwedeng kainin. Tapos, tinandaan ko lang, Pastor. Sabi ko, ay parang hindi ko alam yun ah. Pag uwi ko, hanap ako ng Bible na
mababasa ko yun. Tama, mayroon din sa amin. Kasi yung binigay sa akin ng born again ay New Testament nga lang. Ay hanap ako, nakita ko may Old Testament. Binasa ko lahat yung sinabi ng kapatid ko. Nandoon. Kaya, dilinggo po yun, Pastor. Dumating ang Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Hindi ko na hinintay ang linggo. Pag Sabado, sa kanila ako sumimba. Yun. Sa halip na mahintayin ko sumimba ako sa born again, sa kanila na at mas malapit pa. Ang kaso, Pastor, pagdating ko ron, ay kabaliktaran ng born again. Kasi sila ay seryosong sumamba at nasa bundok na, so walang maayos masyadong mga leader. Ay, saka nung time na pumunta ako, hindi sila masyadong active. Nung nabinyagan naman ako, may mga layman, saka masaya yung pagsamba nung nabinyagan ako. Pero nung bago ako mabinyagan nung sumisimba ako, talaga napaka-tahimik ng simbahan. Pero wala akong magawa, Pastor, kasi nandun yung katotohanan. Kaya yun po yung dahilan kung bakit from Catholic to born again, ako po ay naging Seventh-day Adventist. Dahil doon sa mga karanasan mo, na akala mo, madala mo yung kuya mo sa born again. Kaya mo siya sinubukan i-Bible study. Imbis na siya ang ma-surprise, ikaw ang na-surprise niya. Saka isa pa nga, Pastor, nung binanggit niya sa akin yung tungkol sa Sabado, naalala ko rin nung ako ay nasa school. Kasi sabi nung born again na nagba-Bible study sa amin, sabi niya, yan, nakita mo yan, mga bakares na yan. Ang totoo po, yung mga bakares na yun, yung isa doon ngayon na elder ngayon sa Goa. Sabi nila, yan bakares na yan, nakausap ko yan, mga Adventist daw yan. Sabi daw nila, pagdating ng panahon, sila ang ipe-persecute, sila ang uusigin dahil sa sakat. So, naalala ko rin yun. So, tama. Kung sila iuusigin, sila ang tama. Kaya, Pastor, ang lahat ng maririnig natin kapag tayo ay nasa Panginoon, talagang lahat ng yan ay pinhi lang yan na itatanim sa ating mga puso na sa tamang panahon ay bubunga talaga siya. Tutubo at magbubunga. Kaya po simula nun, Pastor, pag nakakita ko ng mga born again, mga Jehovah's Witness na namimigay ng mga babasahin, ako ay masaya kasi ako ay naging Seventh-day Adventist dahil din sa tulong nila. Maaring hindi sila yung talagang dahilan kung bakit naging Adventist ako, pero sila yung isa sa mga daan para yung ebanghelyo, yung pabalita ng Panginoon ay masimulan kong matutunan. Ayun. So, nung bang ikaw ay napakinggan mo yung kuya mo na itinuro sa iyo na ang tamang araw ng pangilin ay Sabado at yung mga karumal-dumal ay hindi dapat kainin, nag-decide ka kaagad na sumamba noon pagka-Sabado? Nag-decide ka rin ba kaagad na magpabautismo? Ano po, basta ako na akong ginawa, nag-decide muna akong sumamba, Pastor. Kaya naging motto ko siya kahit na ako nabinyagan ng Adventist. Wala na ako noon na kinikilingan na relihiyon, Pastor. Wala na sa aking halagang relihiyon. Ang ibig ko sabihin, kung sino nagtuturo ng totoo, doon ako pupunta. Kaya galing ako sa Katoliko, naging born again. Tapos nung ako ay nag-decide na sumama sa Adventist, dahil sila nagturo ng tama. Sabi ko, pag mayroon pang magturo ng mas tama pa rito, lilipat pa ako. Kaya, Pastor, nag-decide nga ako na kumuha ng theology sa Nagabyo, ABHBR, para mas matutunan ko kung ano ang talaga ang salita ng Diyos. So, graduate po ako ng ABHBR, Pastor. Saka, yun nga po. Hindi lang kita naabutan doon eh. At saka, yun nga po, Pastor, nung ako ay mag-decide na sumama sa Adventist, so wala na akong problema sa pagpapaalam kasi nandun ako sa sangay, nandun ako sa tatay ko. So nagpaalam na ako, Pastor. Ang kaso nito, ako'y wala talaga sa isip ko na hindi ako papayagan. Bakit? Yung kapatid ko Adventist eh. Yung panganay kong kapatid Adventist. So, nung nagpaalam ako, talagang buong ang isip ko, papayagan ako. Kaya lang, hindi talaga pumayag ang tatay ko, Pastor. So, dahil hindi siya pumayag, ay umiyak ako. Sabi niya, hindi talaga. Kasi magiging lugaw ang pamilya natin. Tapos sabi ng tatay ko, kumbaga sa bahay, nagising na ako rito, dito na rin ako mamamatay. Sabi ko sa tatay, paano kung nagising tayo, nasusunog ang bahay, hindi ka ba lalabas? Sabi niya, hindi ganyan.
kung sa politiko, kung sinong binubutuhan ko, siya na talaga, hindi ako lilipat. Sabi ko, tatay, paano kung malaman mo na yung politikong binubutuhan mo ay kura pala? Sabi niya, tumigil ka, anak lang kita. Ay di, tumigil na nga po ako, pastor. At sabi niya, hindi ka talaga magpapabinyag, at kapag nalaman ko magpabinyag ka, hindi ka na pwedeng umuwi sa bahay. Papalayasin kita sa 10 mga anak, 9 na lang ang anak ko, hindi ka nakabilang. Ay di, malaking hamon sa akin, pastor. Hindi ako nakatulog. Iyak akong iyak. Mga kapatid ko talagang kinakausap ako, nanay ko kinakausap ako kasi iyak ako ng iyak kasi hindi ako pinapayagan ng tatay ko. Sabi ko, paano na ito? Nung ako nasa born again, naghintay ako para ako magpaalam, hindi ako nabinyagan. Ngayon, nasa Adventist na ako. Hindi naman ako makapagpabinyag kahit ako'y nakapagpaalam na kasi ayaw ng tatay ko. So, malaki. Hindi ako makatulog talaga. Malaki ang problema ko, pastor. Ay, kinausap. Yung mga kapatid kong Katoliko, talagang kino-comfort nila ako. Tapos di yun, nung nakausap ko na po yung kapatid kong Adventist, binigyan ako ng mga talata, pastor. Sabi ay, ang Diyos na parito, hindi para sa kapayapaan, kundi para sa tabak. Kumbaga yung mga ama daw at anak ay pag-aawayin. Sabi ko, nilalo yung problema ko, ano ang ibig sabihin nito? Pinaliwanag naman po. Kapag hindi talaga pag dumating ang Panginoon at sa pamilya mayroong hindi tatanggap, doon magkakagulo. Ayan. At sabi nga po baga sa Efeso chapter 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord. Kumbaga, susundin mo ang magulang mo kung ayon sa Panginoon. Kaya sabi ko nga po, pastor, ako ay lumaking masunurin sa magulang, hindi ako pwede mag-decide ng hindi nagsasabi. Pero nung dumating ang balita ng kaligtasan sa akin, malaking hamon. Kasi susuway ako para sa Panginoon. Amen. Ay isang bagay na hindi ko naman gawain. Pero matagal, nag-isip talaga ako, pastor. Nag-decide ako hanggang sa sabi ko, sige. Kasi hindi daw magiging karapat-dapat sa Panginoon kung mas mahal ang mga magulang kay higit sa Panginoon. Kaya nag-decide ako, pastor, sige, magpabinyag na ako. Total, ginawa ko naman na lahat. Mahal ko ang mga magulang ko, ginagalang ko, sinusunod ko. Pero kailangan ko nang piliin ang Panginoon dahil ang kaligtasan nga daw po ay kanya-kanya, pastor. Tapos dumating na nga yung panawagan ng Panginoon na nakita ko na kung saan ako masaya, nakita ko na kung saan ko gusto. Kaya nag-decide po ako magpabinyag, pastor. Total, may kondisyon naman na kami ng tatay ko. Nang mag-decide ako magpabinyag, nabinyagan po ako ay June 24, year 2000, pastor. Hindi ko yan makakalimutan. June 24, year 2000. Tandang-tanda ko po yan. Kaya ako ay 23 years na akong Adventist. Tapos, Guwa, Camarines Sur yung pastor. So doon pa rin saan ako nag-aaral ng high school. Tapos nung umuwi ako, alam na ng tatay ko. Sabi ko, hintayin ko kung anong mangyari. Ang ginawa po, wala na, hindi na pinag-usapan kailanman yung tungkol doon. Hindi pa ako pinalayas. Pero ang ginawa naman nila, Biyernes pa lang nakahiliran na ang sobrang daming trabaho ko pag Sabado. Kaya ang gagawin ko, pastor, alas 4, alas 5, sisimulan ko na yung trabaho. Tapos sabi ko sa Panginoon, ngayon lang po ito, makakaalis din ako rito kasi magpapasok ka na. Pag ako'y nasa school na, ay di wala na akong utos na Sabado. Ay di ginagawa ko po. Kaya nangyari, 7 o'clock, nandun na ako sa simbahan, natapos ko na rin yung trabaho. Ako pa ang nauna sa simbahan. Wow. Adi yun po. Paglipas ng ilang panahon, hindi na ako inutusan ng Sabado. Tapos mga pagkain, dati nililin lang ako, wala daw na baboy pero mayroon pala. Pero nung katagalan, pastor, ay wala na. Sila na mismo nagsasabi, ay hindi pwede yan sa'yo, bawal yan sa'yo, may baboy yan. So dahil nanindigan po ako, ay sila na mismo rin ang nakakita kung gaano kahalaga sa akin. Kaya binibigyan na rin po nila ng halaga. Noong una, pastor, ito pa itong malaking problema ko. Tinatawag nila akong Reverend Father, tinatawag nila akong brother, pastor, ministro. Ay, hindi naman ako yun eh. Ay, yun baga talaga mga pang-insulto, pastor. Pero yun nga po, ang maganda talaga ay pag nanindigan ka sa Panginoon, ang mga tao susuportahan ka din. Isa pa, pastor, na magandang bagay nito, sa lahat na 10 magkakapatid, ako lang po talaga nagtapos ng college. Yung isa tapos ng 2-year course. Pero
ako lang talaga ang nag-decide na magtapos ng college kahit working student. Nag-enroll ako 2003 sa college. Nag-March ako 2010. 7 years po ako sa Naga View, Pastor. Wow. Pero yan ay tinitingnan kong pagpapala ng Panginoon. Tsaka maraming nagawa po sa paaralan ng Panginoon. Saka kung sa karanasan po sa Panginoon, ang dami-dami, Pastor. Lalo nitong pandemic hanggang ngayon, mas lalo akong binabago ng Panginoon kasi iba yung pagpalaki sa akin ng magulang ko. Kumbaga, ang dami kong kailangang itrim sa aking buhay, dami kong kailangang alisin. At yan ay dahan-dahan inaalis sa akin ng Panginoon, Pastor. Amen. So, doon natin nakita ang iyong mga karanasan. Bagaman dumating yung panahon na hindi pumayag ang iyong mga magulang, pero dumating din ang panahon na pinayagan ka na nila at sila na mismo ang nag-a-assist sa'yo na hindi pwede sa'yo ito. Yung ba mga magulang mo hanggang ngayon sila pa rin ay nasa Katoliko? Ang ano nga lang po nito, Pastor, yung tatay ko ay namatay na matagal na, 2009. Pero bago po siya namatay, siya ay napaglingkuran ngayon ay pastor na rin graduate na ngayon kung tawagin kay si Pading Marlon Roslin. Yun, graduate na. Nagpa-voice of youth ako sa barangay namin, Pastor. Sabi ko, pag Pasko, pupunta ka sa bahay namin, maghapon, kantahan nyo at Bible studyan nyo ang tatay ko. O kaya kahit kanta lang, iparamdam nyo lang ang pagmamahal ng Panginoon. Alam nyo po, nung ginawa nila inaraw-araw hanggang sa matapos ang Voice of Youth, ang tatay ko po ay bumait pagkaalis nila. At ilang araw lang patay na po siya. Kaya sabi ko, may kaligtasan ng aking tatay. Kahit hindi siya nabinyagan, pero dahil sa paglilingkod ng ating mga kapatid, lalo na si si Pastor Marlon Roslin ngayon, ay umaasa ako na ang kaligtasan ay nasa aking tatay. Kasi kahit hindi niya na-pronounce, pero naramdaman ko dahil wala ako sa amin, nasa Naga View ako, na balitaan ko sa nanay ko ang pagbabago ng aking tatay nung pinaglingkuran sila ng Voice of Youth ni Pastor Marlon Roslin. Kasi ang nanay ko naman po, matagal na pong Adventist. Amen. Kasi Bible studyhan po siya sa sa Antipolo City, hindi siya nabibinyagan. Ang ginawa ko, Pastor, 1 taon ko siyang pinanalangin araw at gabi. Nasa Catanduanes ako noon, Colpoltor. Tapos sabi ko, may camping sa Naga View, sama ko si nanay. Kinausap ko mga kapatid ko, sama si nanay. Maraming problema, sinolusyonan namin lahat. Binigyan pa namin siya ng budget, so napasama siya sa Naga View. Walang Bible study, Pastor. Hindi ako nagbabanggit ng kahit ano sa kanya. Basta isama ko lang siya sa Naga View kasi kung Bible study, marami na Alam nyo, Miyerkules pa lang, malayo pa ang Biyernes, malayo pa ang Sabado, Miyerkules pa lang, sabi ng nanay ko, magpapabinyag ako. Wow, sabi ko, sige, magpapabinyag. Ay di, masaya ako. Pagkabinyag, baliwala lang sa akin, wala akong tinatanong kahit ano. Paglipas ng ilang buwan, sabi niya, alam mo ba kung ba't ako nagpabinyag? Sabi ko, bakit? Na naginip ako. Sabi ng Panginoon, Adventist ka, maglingkod. Wow. O, di ba, Pastor? Napakaganda. Tsaka isa pa, Pastor, nung maging Adventist ang nanay ko, ang dami ng sumunod na mga kapamilya ko na naging Adventist. Opo, pagkabinyag sa akin, may sumunod sa akin na 3 na kapatid ko. 3. As in, malapit lang. Kasi, nabuksan talaga yung, yung usapin ng Ebanghelyo, ng kaligtasan, ng katotohanan sa pamilya namin. Kaya may 3 po agad na sunod. Pero, nadagdagan pa ng isa. So, 4 na sila. Ang 2, bumalik sa Katoliko. Yung 2, hanggang ngayon po, yung isa ay diakono sa Antipolo City. So, tapos yung isa po, ang daming mga naging office, naging district leader pa siya. Ay, ano ba tawag doon? Yung area leader ng mga kabataan. Oo. Area kasi ang tawag yan sa Antipolo So, pareho po silang active, Pastor. Pero pagkatapos noon, nung mabinyagan ng nanay ko, ang dami ko pong mga pamangkin, mga apo ni nanay, at kung ano-ano pang mga nandun sa amin na nabibinyagan dahil sa kagagawan po ni nanay. So, ganun po ang ginawa ng Panginoon sa aming pamilya. Amen. Ibig sabihin, kapatid na Jimmy, naging paraan din ng Panginoon nung ikay tawagin niya at nakapag-desisyon ka, yung iyong paninindigan sa katotohanan. Napakahalaga nun. Oo, yung paninindigan. Sa ating mga viewers ngayon na nanonood, marami tayong viewers, kapatid na Jimmy, na mga non-Adventist.
marami tayong mga viewers na mga born again, mga Catholics, ang iba mga Church of Christ. Ano po ang iyong mapapayo sa kanila o doon sa mga nagsasaliksik at naghahanap ng katotohanan? Ayan. Kung tayo po talaga ay naghahanap ng katotohanan, huwag po nating mahalin ang relihiyon natin. Kasi sabi ko nga po, kung mayroon pang magtuturo na mas higit pa ang aral sa Seventh-day Adventist, lilipat pa ako. Kasi hindi naman po magligtas sa iyo ang relihiyon. Ang relihiyon, gagamitin niya ng Panginoon para magkaroon ka ng mas malapit na relasyon sa Kanya, mas makilala mo siya. Pero iligtas ka ng relihiyon, hindi po talaga. Ang magliligtas sa iyo ang Panginoong Jesucristo, at kung ano ang tama, kung ano ang Kanyang kalooban, yun po ang sundin mo. Huwag mo pong pahalagahan ang relihiyon mo. Kaya magbasa lang po tayo ng Biblia, patuloy lang tayong manalangin. Kung hindi natin maintindihan, ang Panginoon po ang magpapaunawa sa atin. Basta ang payo ko lang, huwag mong mahalin ang relihiyon mo, kundi mahalin mo ang Panginoon. Amen. Amen. So salamat kapatid na Jemmy, at I hope and pray na yung ating mga taga-subaybay na nanonood ay naging blessing sa kanila at tunay na nakaka-inspire ang iyong karanasan kung paano ka tinawag ng Panginoon mula sa pagiging deboto hanggang sa paglilingkod sa tunay na Kristo. At sa panghuling pananalita, kapatid na Jemmy, bago tayo magtapos. Wala na po, Pastor. Yun na po yung aking sinabi, na mahalin natin ang Panginoon higit sa lahat ng bagay. Kahit sa relihiyon pa natin, lagi nating unahin ang Panginoon. Amen. Salamat na marami, kapatid na Jemmy, sa iyong panahon at pag-share ng iyong pong conversion story kung gaano kahalaga ang maglingkod sa tunay na Diyos. Salamat din sa iyong family at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon sa inyong paglilingkod kasama ng iyong buong pamilya ng may katapatan. Sa ating po mga taga-subaybay, aking dalangin na kayo'y na-blessed at na-inspire sa isang conversion story na ating napakinggan, at harinawa ay ito'y maging daan na maging opening lalo na sa mga taong naghahanap ng katotohanan. At tulad ng kapatid na Jemmy, bagaman dumaan siya sa ibang mga pagsasaliksik, nasumpungan niya ang katotohanan sa magitan ng mga salita ng Diyos at ginagamit ang mga taong nasa kanyang palibot. Ang Diyos nawa, mga kapatid, ang magpala sa inyo at patuloy na i-share ninyo ang video na ito upang patuloy na maging inspirasyon sa bawat isa. Magandang araw po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Salamat po.